Welcome to Vietnam. Ang daming tao. Ganyan karami yung tao. Grabe, ang daming tao. Grabe yung sa immigration nila. Grabe, may tatalo na yata sa immigration dyan sa Philippines. Nakakagulat. Hindi ganito nung first time ko eh. First time ko to dito sa Vietnam. After 1 hour, blockbuster yung tawag dyan. Hello, Kawander! Welcome back to another vlog. Andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1. So, first time nating lilipad from NAIA Terminal 1 ng International. Ayan, sobrang excited ako na i-share sa inyo itong bagong series natin sa travel natin. Kasi pupunta tayo, babalik tayo sa isang country na favorite ko. Hulaan nyo kung ano. Sige, isip mo na kayo. 1, 2, 3. Babalik tayo ng Vietnam! Yay! So, sobrang nakaka-excite na makakabalik tayo ng Vietnam. So, it will be our third time in Vietnam. Tapos, nakaka-excite pa itong pupuntahan natin ngayon sa Vietnam kasi hindi ito madalas pinupuntahan ng mga Pilipino. So, pupunta tayo ng Ho Chi Minh. Yun yung flight natin. Manila to Ho Chi Minh or Saigon. Tapos, from Ho Chi Minh, pupunta tayo ng Nha Trang. Tapos, from Nha Trang, pupunta tayo ng Dalat. Tapos babalik ulit tayo ng Ho Chi Minh. So yan yung magiging itinerary natin sa buong travel trip natin dito sa may Vietnam ngayon. So excited na ba kayo? Ako excited na talaga ako. Actually nakapasok na tayo dito sa may NAIA Terminal 1. Tapos na tayo sa travel tax. Tapos na rin tayo sa may check-in. Tapos na rin tayo sa immigration and inspection. Nandito na tayo sa papunta na tayo ng boarding gate natin. Pero maaga-aga pa naman. So run down natin or explain ko sa inyo yung mga travel requirements na kailangan nyong i-prepare kapag pupunta kayo ng Vietnam as a Filipino traveler. So lalagay ko dito. Ayan, sobrang easy lang naman pupunta ng Vietnam. Number 1, syempre kailangan nyo ng passport. Number 2, kailangan nyo ng plane ticket. Number 3, kailangan nyo ng e-travel. So, yung tatlong yan lang yung kailangan nyong i-prepare para makapunta ng Vietnam. Ayan, so kung tatanungin nyo kung kailangan ba natin ng visa, hindi na po natin kailangan ng visa. So, pwede tayong magstay sa Vietnam up to 21 days. So, pwede nyo i-max out, ganyan, para maligwat nyo talaga yung Vietnam nang hindi nag-a-apply ng visa. So, thank you sa Vietnam Authority, tama ba, na inawardan tayo ng visa-free sa mga Filipinos na nagta-travel ng Vietnam. Ayan, so ngayon naman, isa-isay natin yung ginawa natin dito sa NAIA Terminal 1. First time ko kasi dito eh. So pagdating natin, dumiretso muna ako sa pagbayad ng travel tax. Yung travel tax, yun yung binabayaran para sa mga lalabas ng bansa. International lang ha, pag domestic wala pong binabayaran. So 1,620 yung pwede nyong bayaran doon. Nagbayad ako 1,620, tapos pinresent ko lang yung passport ko, tapos yung ticket ko. Tapos nga pala ngayon, hindi na nila hinahawakan yung passport nyo. So siguro iwas na rin sila dun sa issue na yung punit-punit. So parang ipapakita mo na lang siya dun sa glass nila. Tapos dun na nila titignan. So nagbayad ako ng 1,620, tas card yung pinambayad ko. Tapos ewan ko, parang ngayon lang sila nag-charge na kapag card is kailangan mo magbayad ng 25 pesos. Sa inyo ba? Or sa, ewan ko sa dami na ng travel ko, parang ngayon ko lang napansin. Normally, lagi naman ako nagbabayad ng card. Pero, comment nyo nga sa baba or search ko na lang pagkatapos nito, tapos i-update ko kayo. So, after nun is pumunta na ako dun sa may check-in counter. So, Philippine Airlines nga yung ating airlines ngayon papuntang Vietnam. So, mabilis lang, wala namang pila. Tapos, kailangan ko lang kasing i-print yung boarding pass ko. Pero, kasi, naka-online check-in na ako. Pero, tinanong ko pa rin kung kailangan pa rin. So, kailangan pa rin nung physical or printed boarding pass. Kasi daw, sabi ng staff ng Philippine Airlines, hindi daw nababasa yung sa may QR code ng kapag cellphone yung gamit nyo na QR code. So, kailangan printed na boarding pass pa rin kapag magta-travel kayo sa Philippine Airlines. And after nun, immigration na. So ito, tip ko sa inyo before kayo pumasok ng immigration, paulit-ulit na lang tayo, nakakaano na to, hindi na sa tenga. Pero kailangan nyong marami pa rin kasing hindi nakakaalam nito. Kailangan nyong gumawa ng e-travel. So yung e-travel, yan yung declaration form nyo kapag lalabas kayo ng bansa tsaka papasok kayo ng bansa ng Pilipinas. So pwede nyo nang gawin yan 72 hours before your arrival or departure, ganyan, from your flight.
flight. So ako, ginawa ko na siya kagabi. So kung may time kayo before kayo, alam mo yun, before kayo matulog, gawa nyo na lang, ganyan. Pumunta lang kayo dito sa may link na to, lagay ko dyan, or scan nyo tong QR code na to. Gawin nyo na yan kasi normally yan yung nagpapatagal sa immigration. Parang kanina may nakasabay ako sa immigration, bali pinabalik pa siya kasi wala pa siyang e-travel. So normally yan lang naman yung nagpapatagal sa immigration. So ngayon na, immigration na tayo. Pagpasok sa immigration, normally separate ang foreign passport sa may Philippine passport. So pagpasok ko doon, diretso lang ako doon sa may counter. Wala, konti lang yung pila, siguro pangatlo lang yata ako. So after nun, binigay ko lang yung passport ko and yung boarding pass ko doon sa may immigration officer. Tapos yun, tinitignan niya lang siguro yung kasi matagal parang tinitignan niya yata yung record ko kung saan ako pumunta, ganyan, or anong gagawin ko, or yung parang travel history ko siguro. And ang tanong lang niya is nag-iisa. Ang tanong lang niya is kung government employee ba ako. So sinabi ko hindi. Yun lang. Isang tanong, isang sagot. Kailangan ganun lang dapat. Tapos tinatakan niya na yung yung boarding pass ko tsaka passport yata. Tapos binigay na niya. Tapos diretso na ako ng inspection. So ganun yung tip ko sa inyo sa immigration na kung ano lang yung tinanong sa inyo, yun lang yung sagutin ninyo. Kung tinanong, kunwari, saan kayo pupunta, ganyan. So sabihin nyo, kamari, ako, Ho Chi Minh, yun lang yung sasabihin ko, or Vietnam, ganun lang. Isang tanong, isang sagot lang. Anong gagawin mo doon? Magta-travel, ganun lang. Huwag na kayong magkwento-kwento. Kasi yung katabi ko kanina, parang naririnig ko, ang tagal talaga. Kasi parang tinanong pa siya kung parang anong gagawin mo doon. Parang sabi niya, bibisitahin niya daw yung kapatid niya. Tapos, parang meron ka bang proof na kapatid mo talaga yung bibisitahin mo, ganun. Parang sabi pa nung bigyan mo ako ng birth certificate, bigyan mo pa ako, kasi parang yung kapatid niya daw yung magsusupport ng travel niya. So sabi nung immigration officer, bigyan mo pa ako ng birth certificate mo, pati yung AOSG, yan yung parang sponsorship na parang guarantor niya yung kapatid niya, ganyan. Sinanong siya, saan siya nag-work, ganyan. Tapos nga pala, na-stop sila yung katabi ko kasi wala silang e-travel. So yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan gumawa na kayo ng e-travel no, kasi yun yung magpapatagal sa may immigration. So paulit-ulit na lang tayo. E-travel is a must kapag lalabas kayo ng bansa or papasok kayo ng Pilipinas. So gawin nyo na yan 72 hours before your flight. So common questions na tinatanong na lang sa immigration. Bigyan ko na lang kayo ng mga, alam mo yun, sa experience ko, 4 years na ako nagta-travel. So, medyo may paulit-ulit naman na yan. Una, ang tinatanong is, saan ka pupunta? So, sagutin mo lang, saan ka pupunta? Pangalawa, saan kayo mag-i-stay? So, sagutin mo yung kung may hotel booking kayo, pakita mo lang. Pangatlo, ilang days kayo mag-i-stay doon sa pupuntahan ninyo. Pang-apat, sinong kasama mo? Pang-lima, anong work mo? Yan, normally tatanungin nila kung government employee or private, yan. Pag government employee, kailangan yung mag-provide ng travel authority or yung tinatawag nilang TA, ganyan, na nakukuha, ina-apply yan kapag nagta-travel kayo. Magta-travel kayo, lalabas kayo ng bansa, so kailangan nyo ng travel authority. Tapos, next is, kapag private naman kayo, kailangan may proof kayo or yung COE nyo, ganyan, or ID nyo, ganyan, present nyo na lang. Or yung iba is naghahanap sila ng parang leave form, ganyan. Ready nyo lang, mga supporting documents lang to Pero basically, ang pinakakailangan lang talaga, parang ako yung nakwento ko kanina, di ba? Passport and yung boarding pass lang. Pero dati, grabe yung experience ko. Pumunta yata akong Vietnam, yun yung first time ko sa Vietnam. Medyo madugo talaga. Tinanong ko anong work ko. So sinabi ko, content creation or content creator or influencer or nagbablog, ganyan. Yun naman talaga yung source of income ko. So tinanong pa niya kung paano ko kumikita, ganyan. Tapos pinakita niya pa, tinanong niya pa kung ano yung channel ko or ano yung mga social media account ko, yan tinignan pa talaga. Tapos tinignan niya pa yung parang meron pa dyan, titignan niya yung views nung video, ganyan. Tapos tatanungin niya pa, bakit itong video na to hindi pa nagpo-perform, yung ibang video nag-perform, ganyan. So parang sa utak ko, parang gustong maging travel vlogger naman itong immigration officer na to. So pinakita ko lang yung mga remittances ko kasi kumikita na ako sa Meta, sa may ads sa YouTube, ganyan, sa Klook. So pinakita ko na lang din yun as proof
Tapos yun, pinayagan na ako. Pero ever since noon, nung natapos na yung ganun, feeling ko kasi meron na silang record kapag kamare na tanong-tanong ka na ganyan, nililista pa rin nila yan sa sa may note sila para sa mga next travel mo is siguro makita na nila kung ano yung travel history mo. Ever since noon, wala na talagang tinatanong lang kung saan pupunta, ganyan. Normally, isa o dalawang questions, yun lang yung tinatanong nila. So, maganda dito sa Terminal 1, parang payapa. Tapos napansin ko dun sa nila, sa may check-in counter nila, malamig. Ewan ko, baka siguro kasi medyo maliit lang yung area, kaya parang feel ko na malamig. Tapos mabilis lang yung process. Dumating tayo ng parang siguro mga 30 minutes total na ng process. Kasama na yung pagdating ko mula dito sa airport, tapos hanggang pagdating ko na dito, nakapasok na tayo papuntang boarding pass. So, sobrang nakaka-excite talaga, paulit-ulit ako kasi favorite country ko talagang Vietnam. Una, sa mga nakapunta na ng Vietnam, alam nila yan, napakamura sa Vietnam. So kung naghahanap kayo ng solo travel or mga budget-friendly na country, Vietnam is nasa top list yan. So, sobrang mura talaga doon. Pangalawa, yung mga locals, mababait sila doon. Kaya parang nagustuhan ko talaga. It will be our third time sa may Vietnam. Imagine mo yun. Nakapunta na tayo ng Ho Chi Minh dati. Itong pupuntahan natin. Pero unfortunately, ito yung parang time na corrupt talaga yung files ko, as in zero, pati pictures, videos, wala akong na-upload, wala akong na-story, kasi ang nangyari kasi doon, nung nandun ako sa dati kasi hindi ako real time na nag-upload, so sinave ko lang siya sa parang hard drive ko, tapos pag uwi ko ng Pilipinas nung mag-e-edit na ako, nawala talaga lahat ng files ko, nasira yung hard drive ko at hindi ko na talaga mapagana, ewan ko, so siguro reason yun para bumalik tayo sa bansang or sa place ng Ho Chi Minh para ma-explore pa natin yung Ho Chi Minh at mapakita ko rin sa inyo. Syempre hindi ko to sosolohin. Kaya nga ako nagvi-video para rin i-share sa inyo yung mga mapagdadaanan kong experiences, yung mga budget tips, ganyan. So, kung bago ka lang sa channel natin, hit mo na lang yung subscribe button para alam mo yun, updated ka sa mga travel ganaps natin. And also, meron din tayong ibang social media accounts. Mas updated ako dyan kasi almost daily nag-upload ako sa Instagram natin, sa Facebook, sa TikTok. Yan, follow nyo na lang ako, Wonder_J sa lahat ng mga social medias ko. Pupunta na tayo sa boarding gate natin. Gate 11 tayo. Ang gusto ko dito sa Terminal 1, parang ang payapa. Tapos carpet sila dito. Tsaka magaganda yung upuan. And also malamig. Ewan ko lang, bakit ganun? Ayan. Tapos nandito yung mga lounge. Merhaba. Tapos pag siyata to, hindi, PUFF eh. So, gate 11, nasa baba tayo. Ay, wow. Parang mas okay yung dito. Hintayan, ganyan, hindi ganon, nakaka-stress. Pakita ko siya sa inyo. Oh, di ba? Ganyan yung first time ko kasi, kaya na-amaze ako. Ayan tignan nyo. Ganyan yung mga upuan dito sa may Terminal 1. Tapos parang konti lang yung tao talaga. Ayan, so kanina nag-coffee lang tayo and nagmerienda sa may Starbucks, meron sila. Tapos may Boss Coffee din. Tapos, yes pa. Ayan. Tapos maganda dito may mga nag-a-assist. And tapos meron pang water station dito. Ayan, water station. Same lang din sa wala pa. Hindi pa tayo boarding. Ayan ito Wonder, tignan nyo yung mga upuan. Magaganda talaga yung mga upuan nila dito. Actually, may mga upuan na rin na ganito sa may Terminal 3. Pero parang lahat ng upuan dito sa Terminal 1 is ganito na. Ayan meron na siyang parang blue, green, ganyan. So, maganda yan. Ginawa niya na iya Terminal 1. Boarding na tayo. Philippine Airlines. So, bigyan niyo lang yung passport and yung boarding pass. Ho Chi Minh! Finally, boarding na tayo. Medyo late yung flight natin. Mga late siya ng 30 minutes. Dapat kasi 12:05 na tayo naka-board. Pero 12:30 na. So, medyo delay. Ito-document ko to kasi first time din nating sumakay ng Philippine Airlines as international. Natry ko na domestic pero
international first time natin. So yan ang aeroplano ng PAR. Ayan. Wow! So ganito pala ang mga upuan ng Philippine Airlines pag international. First time natin. Yan. Seat number natin is 48. 48 JK. Wow, window seat. Hi ka-wonder! So nakaupo na tayo sa seat natin. Nasa window seat tayo. Ayan. 48K. Nakakatuwa dito sa ano. First time kasi nating sumakay ng Philippine Airlines International, 'di ba sabi ko. So tour ko na lang kayo. Ang ganda ng mga upuan nila dun sa harap, may business class sila. Hindi tulad sa ano, sa ibang airlines na nasakyan natin, 'di ba? Ano lang, pare-pareha si Canam. Tapos sa upuan nyo may provided silang ganito. I think para sa entertainment to. Hindi ko lang alam kung libre siya or hindi. Pero I think hindi, ibabalik mo. Tapos meron silang entertainment dito. Check mo to. Ayan, sa harapan natin meron silang parang pa-tablet na ano ba to? Ayan, nare-recline lang siya, na-adjust. Tapos pwede yung English, iba't ibang pangalan nito. Ano ba to? English, iba't ibang languages. Ayan, may mga movies sila. Pwede kayong manood, TV series, music. Tapos meron din yung My Flight. Ayan o. Manila to Saigon. Ayan yung mga ibang mga movies nila. Pili na lang kayo. Tapos, para naman sa charging port, USB type lang. And ano ba to? Para sa internet yata to. Tapos, meron pang, ano ba to? Oh, parang may remote. Para kapag hindi ka na magta-type. Ayan o. Dito ka magta-type pala. Para ka maglalaro. Yan siya. Ganyan. Tapos, ganito naman kayo kakain. Yan. Ito naman yung kanilang kainan. Tapos, dito kayo pwede kayo mag-laptop, magbasa ng libro, ganyan, kumain dito. Tapos, ito naman yung safety information. Tapos, ito naman kapag kamari, medyo nahihilo kayo, ganyan. Yan yung mga nasa upuan ng Philippine Airlines. Tapos, ganito naman yung itsura ng aeroplano kapag sa view ko na nakaupo. Nasa 48 tayo. Yan yung view natin. Marami namang toilet nakita ko. Meron sa harap gitna, tsaka sa bandang dulo. Actually, parang nasa bandang gitna tayo yung upuan natin eh. Tapos, malapit lang naman tayo sa toilet. Yan, nakikita nyo. Tapos, ito yung view ko ngayon dito. Window seat. Nakaka-excite. So, sana safe yung maging travel natin. So, update ko na lang kayo kapag nasa may Ho Chi Minh na tayo, kung nakaland na tayo, para naman sa mga immigration process natin doon, mga travel essentials na kailangan yung gawin, like yung sa internet nyo, sa may money, withdrawal ng money, tuturuan ko kayo doon, and transportation natin papuntang hotel, at isasama ko na rin siguro sa vlog na to yung tour natin ng kung saan tayo mag-i-stay sa Ho Chi Minh. So, see you in Vietnam! As a required cabin crew, check before every flight. Ito siya gamitin. Again, still waiting for the closure of our cargo door. Hi ka-wonder! So, naka-take off na tayo and nag-serve sila ng food. Actually, hindi ako nag-avail ng food, pero binigyan tayo. Ganun ba talaga sa Philippine Airlines kapag international? Talagang libre yung food nila. Ewan ko, baka dahil na-delay kami, pero ito yung food na binigay nila. Ayan, so meron silang binigay na ito, rice meal. So this is the fish fillet and the option is fish or beef eh. Tapos meron silang patubig. Ayan, tapos ito juice, apple juice. So kayo may option kung soft drinks or apple or orange juice. Tapos meron pa silang dried mango. Ayan, tapos ito is the cutlery set. Ayan, thank you pal. So, baka dahil delay kaya sila nagbigay ng food. So, kain na muna tayo. Maganda rin dito sa Philippine Airlines, makikita mo yung flight mo mismo dito sa may entertainment TV nila. Ayan, bukod sa mga movies, TV series, music, andyan, pindutin nyo tong My Flight. Tapos makikita nyo dyan yung total time nyo. Kamari yan, 2 hours Manila to Ho Chi Minh or Saigon. Arrival time
total distance, outside air temperature, yan makikita nyo altitude, ground speed, kung gaano kayo kabilis. Tapos yan, Manila to Saigon. So 13 minutes na lang nasa may Ho Chi Minh na tayo. Yan yung maganda sa ganito nila. Yung parang entertainment din nila. Nga pala, pag manonood kayo tapos kailangan nyo ng headset, wala dyan yung saksakan. So kanina ilang minuto kong hinanap. So nandito lang siya sa may armrest nyo. Yan, dito sa armrest, dyan nyo siya i-connect yung dalawang saksakan nung headset. Kasi kanina ilang minutes kong hinanap-hanap yan. First time natin dito sa Philippine Airlines. So ito yung toilet nila. Tour ko na lang din kayo. So ito yung kanilang salamin. Tapos meron sila dito sink, hot and cold shower, hot and cold na sink para sa water, and may tissue dito, paper towels. Tapos meron sila dito hand wash, cologne, I think this is lotion. Ayan, tapos dito tinatapon yung pin. Tapos dito may salamin pa. Ayan, hanggang sa baba. Parang full length mirror na rin siya. And ganito siya. Yan yung toilet nyo. Tapos dito parang seat cover yata to. Para kung ayaw nyo like parang madumi kasi dyan. Tapos dyan nyo i-flash. Ayan. Basically medyo malawak siya. Tapos bawal dito mag-vape and tawag dito. Mag-vape. Tsaka no smoking. So yan lang. Welcome to Vietnam. Ang daming tao. Seryoso to? Welcome to Vietnam! So, nakalapag na tayo ng Ho Chi Minh, mga ka-wonder. Tapos, nakakagulat kasi ang daming tao. Imagine mo yan. Pakita ko sa inyo. Ayan, kakalabas lang natin ng ng tawag dito, ng airplane. Ganyan karami yung tao. So, totoo talaga yung balita na dito sa may Ho Chi Minh Airport is talagang jam pack yung tao. Grabe yung sa immigration nila. Lahat yan, sa immigration yan. So, update ko kayo later kung anong maging kaganapan natin. Grabe, ang daming tao. So, update ko kayo later para sa mga travel essentials na gagawin nyo dito sa may Ho Chi Minh, Vietnam. Hi, ka-wonder! Welcome to Vietnam! So, 2 hours yung biyahe natin from Manila papunta dito sa may Ho Chi Minh, Vietnam. So, smooth naman yung naging travel natin ng Philippine Airlines, di ba? Pero, grabe. Pagdating natin dito sa may Ho Chi Minh, grabe yung pila. As in, look at that. So, nasa immigration tayo. Nasa pila tayo ng immigration. Grabe, may tatalo na yata sa immigration dyan sa Philippines. Hindi nagpakabog tong immigration dito sa may Ho Chi Minh. Grabe. Papasok pa lang tayo ng ng bansa nila. Bali, arrivals dito sa Ho Chi Minh sa Vietnam. So, nakakagulat. Kasi di ba second time naman na natin dito sa Ho Chi Minh. Pero, hindi ganito nung first time ko eh. Though madaling araw tayo nakarating nun, kaya siguro konti. Pero ngayon, medyo hapon kasi, kaya medyo marami yung tao talaga as in. Sobrang dami. Parang first time ko to dito sa Vietnam. Sa Hanoi din, hindi ganito kahaba. Dito lang talaga sa may Ho Chi Minh. Though marami na ako nakita sa TikTok na nag-upload na talagang marami talaga yung pila. Mahaba talaga yung pila. So, expected naman na. So, siguro pag aalis din kayo ng bansa nila, ganito rin kahaba. Kasi, most definitely kung humahaba ng ganito yung pila ng pagdating, edi yung pabalik din, I mean palabas ng bansa nila, ganito rin kahaba. Pero abangan nyo sa mga next na videos natin yan. So mamaya update ko kayo kapag para sa mga travel essentials na gagawin natin dito, like yung withdrawal ng pera, like yung internet natin, yung process natin sa transpo papunta sa hotel natin, and yung hotel natin mismo. So update ko kayo later after natin dito sa may immigration ng Ho Chi Minh Airport dito sa Vietnam. Hi! Finally, after 1 hour, natapos na tayo sa immigration dito sa may Vietnam. Grabe, sobrang haba nung pila ng immigration nila. Grabe talaga, as in. Siya na yung alam mo yun, kung sa movie yan, blockbuster yung tawag dyan. Siya na yung pinakamahaba na napilahan kong experience ko na immigration sa buong journey ko ng pagta-travel. Grabe, Vietnam.
one of a kind yung immigration nyo. Grabe talaga. Imagine mo, dumating tayo, di ba? Tapos inurasan ko, 1 hour talaga. Tapos, nung almost patapos na ako, chinek ko, ganun pa rin kahaba yung pila hanggang sa dulo. Ibig sabihin talaga, matagal talaga. Ang tip ko na lang sa inyo, kasi meron akong napilahan. Nakita ko kasi, dalawa yung, dun sa pila ko, dalawa yung immigration officer na nag-check nung passport tsaka yung boarding pass. Kaya, mas mabilis yung pila ko. Mabilis na yun sa lagay na yun, pero sa iba tigi-isa, ganyan, meron time na nagtatagal, ganyan, kasi nga parang gulo-gulo sila, ganyan. Pero grabe. So, ang hiningi lang naman doon sa immigration is passport and yung boarding pass. So, wag niyo iwawala yung boarding pass niyo. And tatatakan, wala namang tanong, pero yun lang talaga, matagal lang yung pila. Anyways, after nyan, kapag nakalabas na kayo sa immigration, baggage claim na, nakita ko nga yung mga baggages, walang word na baggages, yung mga baggage nung mga nakasabay ko sa Philippine Airlines, nakalabas na, nakababa na dun sa, yung, ano bang tawag dun, conveyor. Kasi nga sa sobrang tagal, di ba, naibaba na nila. Tapos, paglabas nyo, nandito na tayo sa arrival. Yan. Kung saan gagawin natin yung mga travel essentials natin. Number 1, kailangan natin mag-withdraw ng pera. Number 2, kailangan natin ng internet. And number 3, kung kailangan natin ng transportation, kung paano tayo pupunta ng ating accommodation. So, tara. Pakita ko kayo dito. Ano bang meron dito? Ayan. Yan kanina, dyan tayo galing. Dyan sa part na yan. Sa pintuan na yan. Ayan, sa pintuan na yan. Tapos, dito makikita nyo, meron diyang mga bilihan ng internet, SIM, Vietel, ganyan. Currency exchange dito rin, pwede kayo dyan. So, pwede kayong magpapalit ng pera. Kung kunwari, from the Philippines, pwede kayo Philippine peso, ganyan. Pwede dyan. Kunwari, ito, may currency exchange din. Ang daming nag-offer. Tapos may mga taxi din dito na nag-o-offer, ganyan. And may mga eSIM din. Pakita lang natin. Kunwari ito, 100 VND, SIM card 5G na siya. Tapos may mga currency pa sila. Yan o. Ito siya. Pero ako, hindi kasi ako kumuha ng physical SIM ko. Nag-book lang ako sa Klook. So, explain ko sa inyo. So, for my internet, nag-pre-book na ako sa Klook. Ganito yung gawin nyo. Open nyo lang yung Klook app. Check nyo dyan eSIM, pindutin nyo, search for Vietnam or yung Asia. Tapos, pumili na kayo dyan ng packages nyo. Meron dyan for per day, ganyan. Meron unlimited data. Pero yung akin, unlimited data for 5 days. It's 532. So, binili ko na siya. Tapos ngayon is i-activate na natin siya. Yan yung binili ko. Ito. Ayan, tapos i-activate na natin for 5 days to. This is 532 pesos. Ay, 517 na lang pala. Tapos, may tip ako sa inyo para maka-discount kayo sa eSIM nyo sa may, dito sa anywhere kung mag-avail kayo ng eSIM sa Klook. Search for WonderJ Creator Shop sa Klook. Tapos, punta kayo dun sa scroll nyo lang kasi searchable na tayo sa Klook. Meron tayong mga Klook promo codes dyan na para sa travel dates, para mga sa travel nyo. So, meron dyan para sa eSIM. Ma-check nyo dyan, makaka-discount kayo ng 100 pesos para sa mga new users. So, sayang din. Ayan, for internet, ganito yung gawin nyo ha. Una, pwede kayong mag-avail ng physical SIM, eSIM. Yan, yung mga yan, pwede yan siya sa solo travel, para sa mga dalawa lang kayo, kasi pwede nyo namang i-hotspot yan. Tapos, another is pwede kayong mag-Wi-Fi rental. Yan, pwede nyo i-avail lahat yan, yung physical SIM, eSIM, tsaka Wi-Fi rental sa Klook. And use my code WonderJClook for up to 5% discount. Pwede nyo rin yan bilhin dito pagdating nyo. Kanina, di ba, pinakita ko sa inyo para magka-idea kayo. Pero normally, mas mahal yata dito. At least sa Klook, may discount pa, di ba? Sayang din yung masisave niyong pera. Tapos, para sa mga magtatanong kung may wifi dito sa airport nila, dun sa may immigration, walang wifi, hindi umaabot. Pero dito sa may arrivals na nila, meron ng wifi, so makaka-connect na kayo. Ayan, cellular is activated na. So, activated na yung ating eSIM. So, activated na yung eSIM natin. So, ngayon naman is mag-withdraw na tayo ng cash natin dito sa may Vietnam. So, napakaraming mga currency exchange. Ito, pwede kayong mag-withdraw dyan. Autobank, BIDV. Tapos, meron dito mga airport information pag may mga gusto kayong itanong. Tapos dito, may tourism information din, ganyan. Hanap tayo. Dati dun kami nakaka-withdraw ng pera eh.
Ba't parang wala na yung ATM machine? Dati 2 years ago. Yan, 2 years ago doon tayo nag-withdraw. Pero dito, meron dito ATM. Ayan, ATM. Oh. Autobank BIDV. So, ang pwede dito is, i-double check na lang natin. Ayan, Visa, Mastercard, ito, ganyan na mga cards. Accept cash withdrawal. So, ang gagamitin natin is the GCash card. Wait lang. Ayan, GCash card yung gagamitin natin. Ayan, Visa. Applicable naman siya, Visa. So, pasok na natin. English. Yan, English. Tapos, next. Ayan, please enter your PIN. Ayan. So, BIDV would like to inform your transaction fees. So, cash withdrawal fee is 5%. Transaction fee, 4.5. Anong meron dito? Would like to inform the transaction fee. So, may transaction fee. So, i-maximize na lang natin yung withdrawal natin. So, ang maximum withdrawal is 2 million. So, siguro i-maximize ko na lang para hindi tayo lugi sa fees. So, successful na siya. Yes. Cash withdrawal transaction has been successful. Ha? Bakit 0 na lang? Yan, your transaction is processing. Bakit ganun? 0 yung lumabas na balance ko. Pero check natin kung may lalabas na pera, edi go. Mache-check naman natin yan eh. Ayan nag-text na yung GCash. Check natin. Ayan, milyonaryo na tayo dito sa Vietnam. Meron na tayong pera. So, this is 2 million Vietnamese dong. Ang tawag sa pera dito sa Vietnam is Vietnamese dong. So, this one is, yung currency na to is Vietnamese dong, pero ito 500,000 Vietnamese dong. So, nag-text na rin yung GCash. Minaximize kasi natin yung withdrawal, di ba? 2 million Vietnamese dong is equivalent to 4,686 pesos. Kasama na yung fees doon na. Yun ang maganda kapag GCash card yung gamit nyo. Magte-text sila kung, alam mo yun, ilan yung conversion. So, ang another, tawag dito, option nyo, kung para magka-Vietnamese dong kayo is foreign exchange. Pero so far sa lahat ng travel ko, normally nag-withdraw na lang ako ng pera kasi number one, nakakasilan ako pag yung kamari, Philippine money, tapos maghanap pa ako dito. Hanap pa ako ng mga parang mas malaking yung palitan. Pero ayun, so normally nag-withdraw na lang ako ng pera sa ATM nila para less hassle, tsaka alam mo yun, mabilis. Pero ang tip ko sa inyo is, i-maximize nyo palagi. Alamin nyo kung tawag dito, kung ilan yung magagastos nyo, ganyan, or magkano yung maximum dun sa bank na, na pag-withdrawhan nyo, para yung fees, di siya sayang, di ba? So, yun yung tip ko para about sa pera ng, withdrawing ng pera dito sa may Vietnam. Ayan, so nakalabas na tayo ng airport, arrivals ng Nan Son Nhat, or dito sa may Ho Chi Minh. So, ang tip ko sa inyo, iwasan yung mag-taxi. So, wait lang. Settle down lang tayo kasi napakaraming tao. So, finally, nakalabas na tayo ng airport ng Tan Son Nhat International Airport dito sa may Ho Chi Minh. Ang next nyo naman na poproblemahin is yung transportation nyo papunta dito galing dito sa airport, papunta naman sa hotel nyo or kung saan man kayo nakastay. So, ito yung mga options nyo. Una, may mga ride hailing apps or mga sikat na apps dito sa may Vietnam na pwedeng gamitin. Andyan ang Grab, andyan ang Bolt. Di ko alam kung meron pa yung BE na tinatawag nila. Tapos, pwede kayong mag-book sa mga ride-hailing apps na yan. So, kapag nag-download na kayo ng Grab sa Philippines, pagpunta nyo dito, tapos nag-connect kayo sa internet, automatic nag-update na nasa, kamari, Grab Vietnam or Grab Thailand, yan. Automatic na siyang nag-update. So, yun yung maganda sa Grab. Pangalawang option is, pwede kayong mag-book sa Klook ng airport transfer nyo. Lalo na pag maramihan kayo or marami kayong may senior kayong kasama, mga kids, ganyan, or marami kayong bagahe, mag-book na lang kayo sa Klook and gamitin nyo na lang yung code ko, WonderJ Klook
for up to 5% discount. Sayang din kasi yung masisave din nyo. So hindi lang yan applicable dito sa sa Vietnam, pwede rin yan sa Taiwan. Gumamit na kami yan kasi kasama ko sila mama tsaka sila papa noon, para iwas lakaran na. Alam mo yun, diretso na sa hotel. Yun yung maganda kapag airport transfer. Tas dapat marami kayo para sulit na sulit talaga. Next option is pwede kayong mag-taxi dito. Maraming nag-offer niyan dito, pero I highly not recommend that na mag-taxi kayo kasi medyo uso yung scam dito sa may Vietnam about sa taxi. So, iwasan nyo na lang yung may mga nag-offer sa inyo, may mga lalapit. Sabihin nyo na lang, automatic, mag-grab na lang kayo. Yan, pinaka-safe talaga. And another option, mas pinakamura is kapag di naman kayo nagmamadali or hindi kayo takot, tas nagtitipid kayo, pwede kayong mag-book ng motor. Yan, motor. Bolt or Grab, pwedeng-pwede yan. Galing dito sa airport papunta sa hotel ninyo. So tayo, ang magiging option na lang natin or gagamitin natin is Grab. Magbubook muna tayo. So yan, nagbubook na tayo ng Grab. Check nyo dito, yan o, parang car. 111. So, meron pa dito 115. VND po to yung sinasabi ko. So, sa Felix Hotel kasi tayo nakastay. So, try nating i-book. So, nakabook na tayo ng Grab. Ang bilis lang. So, ang ating pamasahe ay 107 Vietnamese dong. Para ma-convert nyo yan in peso, i-multiply nyo siya sa 2. So, pag 107 times 2, so most probably mga 214 pesos yan. Yun na lang yung pinaka-easiest way para ma-convert nyo siya in peso. So, ito na yung Grab natin. Ang tip ko sa inyo pala, pag galing kayo dyan, tumawid kayo, dito kasi yung mga Grab sa kabila. Ayan, nandito siya sa kabila. So, ang tagal natin naghintay dun sa kabila, dun sa may paglabas ng airport. Kailangan pala tumawid kayo sa, hindi dun yung hintayan. Kasi may dun may sign kasi, kaya parang nakakalito. Kailangan tumawid kayo, tas dito yung mga ride-hailing apps nila sa kabilang road. Yun lang. Kasi hindi rin sila ganun kagaling mag-English. So, yun lang yung medyo problem. So, syempre, tayo rin mag-adjust kasi bago tayo sa country nila. Yun lang. Hi Ka-Wonder! So finally, naka-check-in na tayo dito sa accommodation natin dito sa may Ho Chi Minh. So medyo mahaba-haba yung ginawa natin today. Grabe. From dun sa travel natin from Manila, papunta dito sa Ho Chi Minh. Actually, sa Manila, wala naman ganong stress. Medyo okay naman. Di naman na-delay yung ating flight. Actually, na-delay pala, pero 30 minutes lang. Pero ang gusto ko sa Palha, parang, ewan ko, ganun ba talaga sa Philippine Airlines? Kapag nag-book ka ng ticket international is may free talagang food. Hindi ko sure kasi first time natin. So, maganda rin na experience natin yung Philippine Airlines kasi okay din naman yung service nila so far from dun sa booking process, dun sa may check-in counter, ganyan. Tapos hanggang sa wala naman akong bad experience. Hanggang sa makasakay tayo dun sa kanilang airplane. Okay din na may entertainment kasi kung 2 to 3 hours, ganyan. Okay din na makakanood kayo ng isang movie. Ayun, tapos makikita nyo pa yung flight details nyo, di ba? Yung makikita nyo kanina. Tapos, so far, okay naman yung experience ko sa Philippine Airlines. So, uulit tayo sa Philippine Airlines for sure. Another thing is pagdating natin dito sa may Tan Son Nhat International Airport, yun yung airport nila dito sa may Ho Chi Minh, Vietnam. Yun lang, doon tayo alam mo yun, medyo na delay. So, medyo mahaba talaga yung pila doon. Nakita niyo naman kanina, di ba? So, talagang kailangan pasensya. Halo-halo kami doon ng nationality. So, marami tayong kasabay ng mga Filipinos, meron din mga iba't ibang nationality. Wala, nakapila talaga sila. Sobrang haba. Hopefully, maayos ng Vietnam. Ho Chi Minh Airport yon. Kasi, alam mo yun yung isa sa bungad pa lang, tapos pipila ka ng 1 oras para lang sa immigration. Wala namang hinahanap. Passport tsaka boarding pass lang. Yun lang yung medyo downside. Tapos, from there is sa airport is nag-withdraw tayo ng pera. Tapos, na-explain ko rin yung internet natin and also yung transportation natin from dun sa airport papunta dito sa hotel natin. Nakarating tayo siguro mga 30 minutes away yon dito sa may accommodation natin ngayon. Anyways, nabanggit ko na rin yung accommodation. Saan nga ba magandang magstay dito sa may Ho Chi Minh? So, itong nabook nating hotel is, pangalan niya ay Felix Hotel. Nabook lang natin to sa Klook ng 1,200 pesos. Imagine mo, 600
pesos per person per night. So kung dalawa kayo, 600 lang babayaran nyo. Meron na kayong room. Mamaya i-room tour ko kayo. Pero ito yung suggestion ko kapag naghahanap kayo ng accommodation dito sa may Ho Chi Minh, dapat dito kayo sa may District 1 area. Lalo na pag first time nyo dito sa may Saigon or sa Ho Chi Minh, District 1 para malapit siya sa lahat. Malapit siya sa mga tourist spots, accessible yung transportation, may mga parks, ganyan, yung mga kainan, ganyan. Tapos, normally, libre yung pick up kapag may mga activities kayo, like yung Kuchi Tunnels, yan, yung mga activities na pwede nyong i-book na day trip dito sa may Ho Chi Minh. Libre yung, yung mga pick up kapag around Ho Chi Minh or District 1 kayo nag-book. So, itong na-book natin is Felix Hotel. So, kapag mag-book kayo ng any hotels, tours, activities sa Klook, use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Sinasabi ko na sa inyo, sayang yan. Dapat i-redeem nyo lahat ng mga travel codes. Alam mo yun, sulitin nyo yung mga travel codes na ganyan kasi sayang kapag big group kayo, ganyan, malaki yung masisave nyo. And also, meron na rin tayong creator shop sa Klook. Search nyo lang, WonderJ Creator Shop and redeem yung mga redeemable codes dyan. Meron dyan 15% sa mga travel discount codes sa mga Vietnam tours nyo, sa Taiwan, Japan, Singapore yata. Tapos sa Hong Kong Disneyland may 5%. Sayang din yan. Kapag di naman kayo pupunta sa Hong Kong or may kilala kayo, sabihan nyo na lang, sa USJ meron din. So sayang din, pati yung sa mga eSIM dyan, sayang din kasi yung masisave nyong discount code. Paulit-ulit tayo kasi nga gusto ko kapag nagta-travel kayo, hindi lang kayo magta-travel na mabubutas yung bulsa nyo. Dapat makaka-discount din kayo. Hindi lang ako yung, alam mo yun, yung magbe-benefit. Sinasabi ko rin din to sa inyo, transparent ako dito kasi gusto ko rin makasave din kayo sa travel ninyo. So, ngayon naman, isi-tour ko na kayo dito sa nabook nating room dito sa Ho Chi Minh. So, yan yung door. Diyan tayo pumasok kanina. Tapos, wooden door din yung toilet. Ito yung toilet nila. Ayan, may sink, basic. May provided silang body wash, shampoo, mga toothbrush dyan. Tapos, yung sink nila and ito yung mirror. Meron ding blower, yan. Malaki naman yung kanilang toilet in fairness. Tapos, yan, may bidet. Napaka-important yan. And ito, hot and cold shower ba to? I think so, yan. Hot and cold shower. Tapos may glass dyan. Tapos, ito naman yung mismong bedroom natin. Dito, meron silang table. Ayan, pwede nyo ilagay yung gamit nyo dyan, table. Tapos, meron ditong mga saksakan. Ito yung TV. Ito, meron silang wall-mounted na electric fan dyan. Tapos, meron sila ditong mini ref. Tapos, dito, libre daw yung kanilang tubig, complimentary. And may pakape and electric kettle. Tapos, dito, medyo kalat na yung gamit ko. Andyan yung sofa, tapos ito yung bed natin. Ayan. Tapos meron silang provided na towels, tapos meron sila ditong malaking cabinet. Ayan oh. Grabe, ang laki, di ba? Ang laki. Tapos, ang maganda dito, malaki yung window. Tapos yan yung view naman. Parang nasa Philippines lang tayo. Parang sa lang to, Pasig. Tapos may aircon naman. Yan, aircon. So, basically, ito na yung room natin. Ayan, for me, 1,200 to. Kung dalawa kayo, tig 600. Sulit naman na siya, pero alam mo yun, sobrang budget lang talaga nito. Kasi hindi ko talaga binadgetan itong accommodation na to. Kasi imagine mo, dumating tayo tapos magtutour tayo kaagad. May food tour tayo tonight. And tomorrow, 7 a.m., susunduin na tayo, tapos check out na kaagad tayo. So parang talagang basically, tutulugan ko lang talaga siya, isang gabi lang. Tapos, lilipat na kasi tayo ng Nha Trang. Tapos, nabanggit ko naman yan sa inyo, yung mga pupuntahan natin dito sa Vietnam, hindi to typically pinupuntahan ng mga Filipino travelers. So, ipapakilala ko sa inyo ang Nha Trang and Dalat. That is the coastal area and also mountainous area ng Vietnam. Iba pa to sa Hanoi and sa Sapa. So, nakapunta na rin tayo doon. Kung doon naman kayo pupunta, meron na tayong travel guide doon. Sobrang thank you sa mga nanood. Sobrang naka-appreciate ng mga videos natin sa Vietnam. Kasi dyan tayo sumikat talaga sa Vietnam, sa may Sapa, Hanoi ng mga travel vlogs natin. So, sobrang thankful ako sa inyo. So, anyway, siguro dito na natin i-end ang ating vlog.
kapag may mga questions kayo about sa Vietnam, sa mga travels, or mga ibang pupuntahan nyo na napuntahan na natin, just comment down below or i-DM nyo ako sa Instagram. Meron tayong Instagram, Facebook, and TikTok. I-message nyo ako dyan kasi dyan ako mas nag-update daily. Tapos, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, make sure to hit that subscribe button para dumami pa tayo kapag gusto mo ng budget tips, mga travel guides, Wonder J. Yan. Number 1. Pwede. Tapos, syempre, wag niyong kalimutan gamitin yung Klook code natin, WonderJ Klook, and yung Agoda code natin, WonderJ Agoda for hotels and Agoda WonderJ for activities ng Agoda. This is WonderJ saying bye-bye mga ka-Wonder and see you sa mga next videos natin dito sa Vietnam. Bye-bye! Ingat po sa travel!